Ay, magandang gabi mga friend. Oh. Wala bang batas ng early campaigning? Abe, ibang klase talaga 'to si Sara mga friend. Totoo. Hindi pa nakakapag-file ng, wala pang filing of candidacy. Nangangampanya na siya. Oh, pakinggan niyo. Sa inyong tanan, napatay ko ingnon. Akong pilion nga presidente karon 2028 si Inday Sara Duterte. Masuko na ko bantay lang mo ako'y makasaban. Sige, ha? Salamat kayo. Mabuhay mo. Thank you kayo. Magpadayon tang disiplinado. God bless you all. Happy araw sa inyong tanan. Ito pa isa. Oh. I'm now campaigning for VP Sara Duterte for President, one zone. Dahil kung hindi si VP Sara Duterte ang maging presidente, walang sasabihin ito. Dahil kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente na kung siya ang manalo, may mananagot. I know that Rodrigo Duterte we have met. I trust, I have faith in the people. I have faith in the Filipino people that they will choose the right leader. And that, my friends, is the reason why I'm here. And on a final word, I have to tell you, bakit si Rowena Guanzon nga dilawan man na? Dilawan man na! Kaning tao direho nga sigig sabok-sabok na ako. At siya, dilawan man ka nga nung gadul-dul man kang bibisara karon. Ayaw na yun si VP Sara. Ayaw na lang nagisgutan kay karon ang kinahanlan mo. Daog yun si Sara for president. Kung dilaw ka, kung pulaw ka, kung pink ka, kung blue ka, kung sa wala na minimum kaakig. Wala kami kaakig sa inyo. Upod na lang kita diritanan kaysa. Mukhang malala na rin to, no? Anong nangyayari sa mga taong ito? Matalino ho to. Oh. Bipiliin ito eh. Anong nangyayari dito sa mga to, no? Para sa aton pungsod. Kahit kung hindi si Sara Duterte ang magpresidente, walang mananagot. Kaya si Rowena Guanzon magsasara Duterte. Kasi Sara Duterte lang ang presidente, ay mananagot. Ilang taon ako sa politika. Sa tiyan pa lang na nanay ko, 67 years old ako ngayon. Politiko na ako. Board member man nanay ko, 33 years. Wala pa ako nakita ng gobyerno na ganito. Puro ka magnanakaw. Mga kawatan. Pero nung panahon ni Digong, walang ganito ito. No? Pero, nangyari dito, no? Pero, ano ba masasabi niyo dito, mga friend? Oh. Lumala na ng lumala yata. No? Ba? Para ikampanya mo si Sara Duterte, may something ka. At saka ito, mga friend, no? Bakit? Di ba, wala bang batas para dyan sa mga itong early campaigning? Di ba meron pang mga sinasabing may minimum na gagastusin ng isang kandidato? Milyon-milyon na ang tinatapon niya itong mga to. Oo, hindi pa nagpapile ng candidacy ito. Oo. Di ba? At saka ang ito mga friend, no? Parang walang nangyayaring impeachment trial. Parang kalmadong-kalmado sila na hindi magigil dito si Sara. Di ba? Parang ganun ang basa ko. Walang kwenta yung mga, sabihin nyo na, mas ganun, no? Ang bigat nito, mga friend, itong Duterte talaga mabigat. Oo. Mabigat. Kung hindi lang sa Armed Forces of the Philippines, yung nila talagang hindi sila papayag na maupo ito.
baka hindi rin natin alam baka kung magkano nakalaki ang itinatapal diyan doon sa mga head ng Armed Forces of the Philippines na yan, sa Department of National Defense na yan, kung gaano na para bumaliktad lang sila ng loyalty dito kay PBBM. Kasi si Trillanes nga di ba? 1 bilyon ang binibigay para tumahimik na, no? Yeah, pero ang maganda lang yun, matihaya na nga talaga lahat. Yung mga kahayupan na sinasabi ni ni Senator Trillanes. Dapat yun na talaga. Pero anyway, kung ganitong klase ang galaw ng mga tao na to, na parang mga, tawag ito, mga zombie, mga ganito, yung panahon pa nga ni Jose Cristo ito Oo, ba? Yung pinapipili ni Pilato kung sino gustong palayain ay tinuro yung talagang pusakal, no? Oo. Grabe mga nangyayari, friend. Ibang klase na. Oo. Hindi pa natin alam yung Supreme Court, kung mag-i-issue nga ng yan, ng TRO yan. Pag yan ang nag-i-issue ng TRO, ewan ko kung manunood lang ang taong bayan. Oo. Kasi talagang wala na. Ano pa aasahan mo? Sinunod na ng Kongreso ang gustong mangyari ng Supreme Court, bigyan ng due process. Si Sara Duterte, huwag madaliin, ginawa na lahat. Tapos yun, susumbong na naman sila doon, unconstitutional na naman, sinasabi nila, kung ano-anong sinasabi, ay nako mga friend. Diyan natin malalaman yung Supreme Court kung gagalaw. Pag gumalaw yan at nag-issue nga ng TRO kay Turon, sayado. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. Yun sila They suppress and oppress opposition, di ba? Yun kung ano yung ginagawa nila, yun ang inaano nila sa kalaban nila sa politika. Sila malinis. Oo. No? Grabe ito mga boss. Yung mukha, Oh. Assassinated their political enemy. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti kasi hindi siya nagbilin. But Benigno Aquino Jr. Bakit naman hindi siya nakaganti? Sino ba ang nalaman na ba kung sino nagpapatay kay Benigno Aquino Jr.? Pero si Sayad, alam niya na Marcos ang nagpapatay kay Benigno Aquino Jr. Dahil sa pananalita niya Hindi siya nakaganti. Di ba? Pero iba ako, sabi nung gago, talaga sira ulo. Jr. is not Sara Duterte. So that's the playbook. They have to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. They assassinated their political enemy. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., hindi siya nakaganti kasi hindi siya nagbilin. But Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So that's the playbook. They have to kill me first. So now they can kill. Grabe, no? Di mo yung utak niya, no? Hindi ito normal na tao, mga boss. Vice President ka, ganyan ka magngangangak-ngak? Ha? Doon sa dinadaldal niya na ito, pinatawag siya ng NBI, paulit-ulit tayo. Kung ano yung pinagsasabi niya. Hindi naman siya pumunta. Sara Duterte is not Benigno. Malayo ka naman kay Benigno Aquino. Kapal naman ang mukha mo para ikumpara mo ikaw kay Benigno Aquino. Kalayo-layo mo, Sara. Tsaka yun nga, pinpoint niya na si Marcos ang nagpapatay kay Benigno Aquino. No? Kung talagang gustong patayin ni Marcos si Benigno Aquino, ba't padadala niya pa sa ibang bansa para ipagamot? Di sana hinayaan niya na dyan sa
hanggang sa nanigas. Di ba? Ayaw nga ni Marcos na mamatay si Benigno eh. Sa totoo lang. Kasi masisira nga eh. Ang mga boss, hindi yan. Ang hirap nang bumalik dyan eh, kay Benigno Aquino. Basta yung Benigno Aquino, imposible yung si Marcos Sr. ang nagpapatay dyan, sa totoo lang. Posible yan. Kasi kung ipapapatay ito ni Marcos Sr., hindi ganun kagarapal. Maski doon sa ibang bansa, kung talagang kung gusto siya patira sa dami ng pera ng Marcos nung araw, doon pa lang buwal na. Tsaka hindi na siya pinayagang magpagamot sa ibang bansa kung talagang gusto siya mamatay dito. Pero pinayagan pa rin siya. Yun lang yun mga boss. Tsaka yung pagpasok nga ni Benigno Aquino dito, babalik naman tayo. Marcial Bonifacio ang pasaporte niya. Kasi nga hindi siya hindi valid yung passport niya rito pagpasok. Masyadong mahiwaga yung pagkamatay ng Benigno. Paano siya nakabalik ng Pilipinas gamit ang peking pasaporte? Marcial Bonifacio ang pasaporte niya. Ano ba? Ay nako mga friend, ang hirap mong bumalik dyan. Tsaka yung sinasabi na pinatay siya ni Galman, kaya nga double murder ang naging kaso eh, Galman saka Aquino dun eh. Nasubaybayan ko yun. Tsaka yung kinuha siya doon sa eroplano, pagbukas ng eroplano, paulit-ulit, tatayo na yung mga pasahero. Eto, iba nangyari rito kay Benigno. Pagbukas ng eroplano, pumasok na yung ABSICOM, kinuha siya doon sa likod, walang nakatayo dito sa mga harapan na mga pasahero, walang nakatayo. Kinuha siya doon sa likod ng mga ABSICOM na yun. Tsaka siya ibinaba. Pagbukas ng pinto, bumilang ako, 1, 2, 3, 4. Apat lang, 1, 2, 3, 4, pang! Ayun na, maririnig mo na yung first shot na pumatay sa kanya. Kaya, inaano ko, siguro naman, hindi naman lahat naman na tayo, yung mga nakasakay na ho ng eroplano, hindi ka makakababa ng hagdan ng eroplano ng ganun lang kadali, 1, 2, 3. Kaya si Benigno Aquino, sa taas, nasa hagdan pa lang, pinatay na siya. Ulitin ninyo yung video na yun. Tsaka pa ulit-ulit. Alam niya na ni Benigno na mamamatay siya. Kasi nga, bago siya bumaba ng eroplano, may mga nag-aano sa kanya, mga media. As you can see, I'm wearing a bulletproof vest. If they shoot me in the head, I'm a gunner. So your camera must be quick. This will only take seconds. I might not talk to you anymore after this. Alam na ni Benigno Aquino na yun na huling ano niya. Kung ano yung sinabi niya sa mga reporter, yun mismo ang nangyari. Di ba? Hindi sa tagal na yan, hanggang ngayon, hindi nga alam kung sinong mastermind sa pagkamatay niyan eh. Patay na rin si Ferdinand Marcos. Wala akong di ba? Mahiwaga yung niyan. Benigno Aquino na yan. Mahirap naman bumalik dyan sa istorya na yan, pero hindi ako niniwalang mapapatay siya ng Marcos. Kagaya na sinasabi nito si Sayad. Hindi. Ay nako. Hindi kagaya ngayon, panahon ng digong, ultimo yung nakakulong na. Yung nakakulong na pinapatay niya, Abuera Mayor Espinosa, nakakulong na. Pinatay, pinasok doon sa kulungan. Magsiserve ng search warrant, putang na nakakulong search warrant, tapos nanlaban. Garapal ho yun. Ewan ko ano nangyari dun. Ano na nangyari dun? Alam nyo, ang hirap po ng batas dito ngayon na hindi alam, ewan ko kung ba't ganito, yung batas. Yan kitang-kita na yung early campaigning na ito si Sara. Pagka-presidente. Hindi gumagalaw ang COMELEC. Pinababayaan lang. Ha?
talo pa niya ng vote buying, yung early campaigning. Di ba? Talo pa niya ng vote buying. Kampanya ng kampanya to si Sayad, wala naman siya kalaban. Ni wala pa kang nagdideklarang tatakbong presidente. Oh. Tapos sasabihin ng kampo niya, pinupolitika sila. Sila ito, puro politika ng politika ang inaatupag, puro politika na. Layo-layo pa ng 2028. Nagkakampanya na sila. Oh. Di ba? Oh. Tapos sabihin, kaya siya ini-impeach dahil malakas siya sa pagka-presidente. Wala. Malakas ka ngayon, wala pang nagdideklara ng kalaban mo eh. Ay, nako mga friend. Ito, 4 days ago, ano to, si Noel Duterte. Psychiatrist ito, nasa ibang bansa. Oh, ayan oh, ayan siya. Anong sabi niya? Pamilya ni Rodrigo Roa Duterte, mga walang puso, mga kurakot sila, mga mamamatay tao sila, mga drug addict, mga drug lords. Oh. Kapitbayo nila to, alam niya. Oh. Alam niya. Oh, pamangkin na to, mga friend. Etong bilib ko dito sa Duterte na to, kay Noel Duterte. Oh. Sisip-sip lang siya kay Digong baka napakayaman na nito. Oh. O baka ano na to, may pwesto na rin sa gobyerno to, si Noel Duterte. Kasi pampangkin eh. O tignan mo naman halos lahat yung mga anak-anak nila Pulong, lahat congressman na eh. Oh, di ba? Oh. Di ba? Ito pamangkin buo ito. Pamangkin ni Digong. Oh. Noel Duterte. Oh. Ha? Ang galing ho magpaliwanag ni Congresswoman Jirbix Ruistro. We follow all the rules, pero may reklamo pa rin. Oh. We're giving her all the opportunity to present her evidence, pero may reklamo pa rin. Ano ang magiging basis natin ng determination ng probable cause? If we will not do that, manghuhula ba tayo? Kung, what if the defense team will bring this issue before the Supreme Court? Actually, it is their prerogative, and at any point in time of our impeachment proceeding, they can go to the Supreme Court. But the thing is, may basis ba for the issuance of TRO? May basis pa to grant the petition, no? Maalala nyo, during our first impeachment, tumakbo din sila sa Supreme Court. Anong sabi nila? Hindi pinag-aralan ng ebidensya. Minadali, hindi nagkaroon ng hearing, hindi nagkaroon ng verification, di ba? That's what they said. And true enough, na-declare na unconstitutional ang first impeachment complaint in 2025, no? Now, we are following what the Supreme Court said in the decision of 2025. As a matter of fact, na-discuss na doon ang Section 7, which pertains to hearing proper, issuance of subpoena, examination and cross-examination of the witnesses, and these were upheld by the Constitution. Medyo nakakapagtaka lang kasi kung noon, ang reklamo nila, walang proceedings, hindi na-verify ang mga ebidensya, and that is why we were declared unconstitutional. Ngayon, may hearing proper, may clarificatory hearing, we're giving due process to the respondent, pinasagot natin siya through her answer, we're giving her all the Lahat tayo may first. pero may reklamo pa rin. No? If their complaint actually is because this proceeding is already a trial, that is their allegation. Again, for the record, this is not a trial. This is akin to a preliminary investigation because our objective is only to Sana naman naiintindihan naman ng Supreme Court yung sinasabi ni Congresswoman Jirbix Ruistro. Sana naiintindihan ninyo yan. Baka mamaya kung sabihin nyo naman bakit kayo nag-mini trial dyan? Unconstitutional kayo dahil yung reklamo nila Turon. Yung mga abogago niya, di ba? Kaya punta na sila Turon doon. 5 sila Lambino. Yung isa ba? Sa 5 sila determine the existence of probable cause. We need to do that because this is our only basis for the justice members to be able to vote on the existence of probable cause. To re-echo what the justice members are saying, if we are mandated to determine the existence of probable cause, how else are we going to do this?
if we will not conduct a hearing proper, if we will not conduct a clarificatory hearing, if we will not ask questions from the witnesses, if we will not issue subpoena duces tecum and ates testificandum, ano ang magiging basis natin ng determination ng probable cause? If we will not do that, manghuhula ba tayo? That's what they're asking, no? So, just for the record, lahat po ng ginagawa ng Justice Committee, we are following the letters. We are following the letters of the rules of impeachment, the letters of the Constitution, and even the letters of the recent decision and resolution of the Supreme Court. Nang lumabas ang isang lalaki sa isang Ang linaw, ano mga boss? Ewan ko lang kung naintindihan ni Kim yung sinasabi ni Gerbix. Oo, kasi English yung iba eh. No? Kaya talagang ano mga friend, ipit na ipit itong Supreme Court na to. Oo. Ipit na ipit ito. Oo. Matagal na itong naiipit eh. Di ba? Kay Lambino pa lang noon, oo, nung kinuha si Digong, meron PRO! Ginagano ni Lambino. PRO, pigilan niya yan. May PRO. Oh. Di ba? Ganun yan eh. Parang ano nila, pag-aari nila yung Supreme Court, no? Tapos eto yung magkakapatid na Duterte. Supreme Court na naman. Inuutusan yung Supreme Court, ideklara ninyo na illegal ang pag-aaresto sa aming ama. Walang due process. So. Oh, wala namang, hindi naman gumalaw yung Supreme Court, di ba? Eto na naman. Noon bumunta siya, dineklara yung unconstitutional kayo, patay. Eto, dapat bigyan. Ngayon, sumusunod na naman ito sila, Atty. Rowena Guanzon, sa gustong mangyari ang Supreme Court. Reklamo na naman sila. Ano ka lang putang ina? Ay, nako, ewan, mga friend. Tsaka yun nga. Maski naman nanalo sila sa Senado, na sinasabi, no? Pero, dapat, wala na, maski nasabi mo, kapalan na ng mga senador yung mukha nila, na i-acquit nila to, maski na, basta importante, malatag lahat yung ebidensya ng mga sinumpwena na ng House Committee on Justice, no? Oh, yun ang importante. Doon kasi magkakalabasan talaga ng baho doon, labas bituka ron. Oh. Lahat. Talagang lalabas talaga dyan, mga boss. Maski yung mga kongresista na, kunyari, di ba, matatapos na investigasyon, tapos magkakaroon ng butuhan. Yung 1/3 vote. Oh. Doon pa lang sa Kongreso, lalabas na yung mga makakapalang mukha ng mga kongresista na hindi boboto para ma-impeach si Sara, ma-impeach yung Sara. Labas na doon kung sino yung makakapalang mukha na kongresista. Ganon din, kung sakaring na ilabas na lahat yung desisyon, di ba? Doon, magbobotohan na pag lumabas na lahat yung mga desisyon. Wala, sigurado namang magkakaroon ng probable cause eh, dahil grabe naman, pati pagmumura, lahat na nandun na eh. Pagbabanta, lahat nandun na eh. Tapos, hindi ka magboboto na impeach si Sara. Napakakapal na mukha mo kongresista ka. Bukong-buko ka na ikaw ay kongresista ni Digong, hindi ng taong bayan. Ganon din ang mangyayari sa Senado. Pag tinurn over na sa Senado yung impeachment at itatrial na nila doon at i-acquit nila, napakakapal na naman ang mukha mo, senador ka, para i-acquit mo yan. Ganun lang yan. Mag-collab na tayo, mga friend. Yun. Kaya magkakabistuhan na nga ho rito kung sino yung public servant at Duterte servant. Para mga tanga lang yung mga Duterte, no, mga friend. Layo-layo pa ng eleksyon, nangangampanya niya, wala pa nga silang kalaban. At saka hindi pa nga alam kung anong mangyayari, no, mga pros. Pero the way na gumalaw sila, parang walang mangyayari. Hindi siya ma-impeach, hindi siya ma-declare, hindi siya lulusot siya. Hindi siya makakatakbo siya presidente. Ganun ang galaw eh. Sana mali tayo. Sana hindi naman po. Anong klase naman tong gobyerno ni PBBM nito? Pinagmumura ka at lahat eh. Ba? David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Si Toron,
Si Torion daw po ang nag-file ng petition sa Supreme Court. Di daw po pwede yun dahil outside party sila. Ang bugok talaga ni Toron. Kaya walang naipanalong kaso eh. Hindi natin alam yan. Hindi naman gagalaw ng ganyan yan kung walang inaasahan yung tanga na yan. Parang ang naniningil ng pautang eh. Sabi nga ni Secretary ni Senador Trillanes, di ba? Librado Ludovico. Mabiyayang umaga, Karox, at sa mga lahat ng ka-warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Itong pamilya Duterte, nakakasuka. Buti na lang mayroon isang Noel Duterte na matino. Yun, di ba? Dami ng tao kanina sa simbahan, oo. Palaspas. Sabi dali Mendoza. Karox, sabi ni Ipe, tatakbo daw po siya ulit na senador sa 2028 dahil sa tawag ng taong bayan. Yun nga, sabi niya, di ba, sabi niya. Baka po ang ibig niya sabihin ay tawag ng kwarta na masasandok niya sa kaban ng bayan. Ay, Ipe, manong magising ka sa katotohanan na ang mga laos na artista na kagaya mo ay dapat nang mamahinga. Lalo pat sa politika dahil sa totoo lang, wala ka namang maaring gawin sa Senado sakaling maging senador ka. Mga kababayan, sana po ay tama na ang mga senador na si Lito Lapid, Kimo at isa na naman natin Jinggoy Estrada na palamunin ng bayan na wala namang naitutulong sa ating bansa. Ewan. Sumagot si 3JC po. Tatakbo daw siya dahil tawag ng sandok. Inggit na inggit kay Kimo at Jinggoy at kay Villanueva. Bilyon-bilyon ang nakurakot. Diba? Tumpak ka, ka-warrior. Sobrang inggit kay Kimo at Revilla. Sabi ni David. Cherry Diaz, shout out. Idol, ngayon lang kita nakita, nag-vlog. God bless po. God bless, Cherry Diaz. Rodelia Alpiloro. Hello po, Sir Rox. Yang galing ng mga kabosing natin, sir. Tama lang po sinasabi nila. Kakabwisit nga, nakakahiya po talaga ang tuta ng mga dedisit. Lahat sila putak pulupol. Di na lang siya manahimik. Alang ang nagagawa sa Senado tapos pabida pa lalo lang niyang pinapababa ang pagkatao niya. At salamat po sa Diyos at nagkaroon tayo ng pag-asa. Ingat po and God bless po sa lahat. God bless, Rodelia. Kalat ni Baya, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Pastor Jun Lagon, shout out. Alejandro Bidad, shout out. Karox, good morning and afternoon, Karox. Please watch Manila Toits vlog, please. Pinapanood ko siya. Walang pagkaiba ang banat ninyo sa mga dutae. Ang ganda ng paliwanag tungkol sa mga abugago. Hindi tatay nila karton sa ICC. Grabe ang banat ni Manila Toits. Pero hindi nagmumura katulad natin na puro mura. Hindi mura ang bigas. Mura talaga ang mga sindikatong Duterte dyan sa Pilas. Mariosep Karox, naaaliw ako araw-araw sa panonood sa vlog mo. Sige, banat ka, Karox. Wala ba tayong accountable sa kakabanat kay Fentanyl Boy? Yan ang tanong ko, Karox. Easy mabigat ang kalaban, sako-sako ang pera. Good luck, Karox, and your family. Good luck, Alejandro Bidad. Shout out din sa family mo. Shelly Jaser, shout out. Puro mga taga Davao talaga ang nilagay ni Digong dyan sa Supreme Court, Karox. Kasi para manatili ang kanilang power. Kaya nga wala silang kaso sa Davao. Hawak nila lahat, pati mga general, colonel. Kaya nga yung kaso ni Pacquiao, nilipat sa Pasay, di ba? Oo, di ba? Tsaka, wala talaga, ba't ganun Dapat, binisita na yan. Nakita na yung mga kaso dyan, puro areglo. Ano nangyari doon sa babaeng binaril sa Davao, yung beauty queen? Ang pumatay doon, Kernel din yata, bata ni Digong dati, Presidential Security Group, wala na, nabura na. Wala. Malamang nandyan lahat ang kayamanan na nakaw nila sa underground. Kawawang Pinas. Napalilibutan na ng mafia.
Lord, ikaw na po ang bahala sa Pinas. Totoo yan, Shirley Jaser. Elizabeth Iscare, shout out. Good afternoon, Sir Rox. Mababasura lang yan sa Korte Suprema. Kasi di nga si Sara ang nag-file niyan. O yung mga abogadong kinuha niya para ipagtanggol siya. At tama lang talaga si Trillanes. Go, 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 Trillanes. Oh, sana nga, friend. Sana nga, friend. Mary Lebron, shout out. Friend Sherwin Sapeda. Christiansen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend ha. Impong Basyang, Team Tia Deli po, bumabati po na may ngiti at magandang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Masasabi ko lang po, sa topic mo po today, Sir Rox, desperate moves para sa mga ungas, inutil at mga bukbok ang utak. Naku, mga pulpol. Saan ba kayo talaga kumukuha na humuhugot ng mga kakapalan ng mga pagmumukha nyo, mga syunga? Talagang meron silang pabrika ng kapal ng mukha talagang nag-aala sa tanas. At mga Judas, Barabas, Cestas, kayo talaga parang mga pagtatanggol ninyo sa puo ninyong halimaw. Iba talaga po, Sir Rox, ang nagagawa ng kwarta, ano po. Sa ngalan po ng salapi, talaga pong kahit po impyerno, kaya po nilang talunin at tawirin. Talunin at tawirin. Naku, ewan ko sa inyo, mga anak kayo ng talagang halimaw mga pinutukan kayo talaga ng mga lintik ng mga timawa, mga leche, mga buisit. Galit na si Tia Deli. Sa paghihirap ng Diyos, puro kayo mga walang iniisip kundi ang sarili ninyo. Kaya si Lord na lang talaga ang tadhana ang bahalang maningil sa mga maiitim ninyong budi at kaluluwa. Ewan ko kung makaililigtas kayo ng mga kwata ninyong galing sa masama. Kinam. Naku, sorry po Lord. Palagi ko pong napapamura sa galit. Patawarin niyo po sana si Tia Deli. Pipilitin ko na lang pong magbait. Sana po si Sister Grace magbait na din po. Lalambot ka rin, Sister Gracing Sai. Lalambot ka rin. Hindi ako magsasawang ipagdasal ka na iligtas ka sa Satanas. Jojo, good morning tol. Happy Palaspas Sunday, mga followers mo. Marilo Pabian, shout out. Tila sila mga hilong talilong sa nalalapit na matuklasan ng baho at kasamaan ng nakatago sa mafia na ito at pinamunuan ng buong bansa. Kinawawa ang mga Pilipino. Gabayan mo po ang aming bansa, Pilipinas, at bawat isang Pilipino. Amen. Marilo Pabian ulit. Tay, si Lovely Ganata po ay Lenny Supporters. Tulad para din po siya ng accountability and good governance. Nag-iisa po siya sa Lenny. Pero buong pamilya, DDS. Pero sa ngayon, unti-unti na pong namumulat ang mga kapamilya niya. Nanonood ka rin pala sa kanya. Magaling siya. At matalino. Kaya lang yun nga problema No? Napakalupit nitong sindikato na to. At ako, sana hindi mangyari. Dadanak ang dugo. Tingnan mo. Marami, alam mo mga ganitong klaseng sindikato, para masira lang nila ang isang kalaban nila sa politika. Marami silang gagawing baka yung mga sigaw ng Duterte dyan na nangangampanya sa kanila dyan, bigla na lang, wag naman sana, pero demonyo utak nila bigla na lang may mamatay dyan, sasabihin pinatay ang Duterte supporter, pero sila rin na nagpatumba. Walang kwenta ang buhay sa mga to, mga boss, natandaan nyo to, para mapasama lang yung Marcos. Diba? 3G show po. Ako talaga, Sir Rox, naniniwala na hindi papanig kay Dilulu ang Supreme Court. Kasi may consequences yan sa bansa kapag ang Supreme Court laging nakikialam sa Congress May separate of power naman ang bawat isa. Sana nga, di ba?
3J Shop ulit. Ang sabi ni Ka Enzo, ang dapat daw sampa ng reklamo sa Supreme Court si Dilulu mismo at hindi ang abogado. Hindi nga sa 16 na abogado niya ang nagsampa ng reklamo, kundi yung mga abogado di mantikilya niya. Bakit nga naman mga abogado ng mga nagsasampa ng reklamo hindi mismo ang taong concern, di ba? Ate alam. Hindi natin alam yung Supreme Court na yan. Ano na nga yan, nakakatakot na yan. Alam naman na ng iba na talagang yan ang gagamitin, di ba? 3J Show ulit ito. Sir Rox, ito si Amy Mangusin Este Marcos. Ngaw na naman. Kesa itigil daw ang contribution sa SSS, sa pag-ibig, sa kung saan pang mga contribution para daw sa mamayan. Alam mo, Sir Rox, ito si Amy at si Kimo, kung ano ang kanilang mga suggestion para daw sa crisis, actually isa lang naman ang dapat nilang gawin para makatulong sa crisis. Tanggalan ng sweldo si Bato at ibigay sa mga tao ang pera. I-donate ni Amy at Kimo ang sweldo nila para sa mga apektado ng krisis. Total concern sila sa mga Pilipino Magkawang gawa sila at mag-donate ng sweldo nila, baka matuwa pa ang mga tao sa kanila. Yun nga. No? Isoli ni Revilla ang 125 million na pinasosoli ng korte. Kunin kay Marcoleta ang perang binabayad sa kanya ng mga Dismaya, Diskaya para ipagtanggol sila sa Senado. Pag ginawa nila ito sa Rox, tiyak, ginhawa ang buhay ng mga Pilipino. Totoo. Oo. Siguro, hindi naman ninyo ipaghihirap mga senador, mga congressman. Maski wag kayong tumanggap ng bayad habang ganito kahirap ang krisis para ibigay sa taong bayan. Kung talagang gusto ninyo tumulong sa taong bayan. Pati presidente, kung talagang gusto niyo mag-sacrifice para tulungan ng mamayang Pilipino, di ba? Sigurado si Anticler, papayag agad yan. 3JCO po. Sir Rox, tungkol naman sa sister-in-law mo na si Grace, ang pinakamabisang solusyon dyan at very effective prayers. Ipagdasal mo siya araw-gabi. Yung totoong dasal na tago sa puso. Hilingin mo kay Lord na baguhin ang kanyang puso at huwag ka nang magmura kasi ayaw ni Lord yun. Gawin mo ito at tiyak kung darating ang araw na pakikinggan ni Lord ang prayer mo basta taos sa puso. Yun nga, pwede rin. 3J Shop ulit, Birthday nga pala ni Gong D. Birthday celebration ba yung ginagawa sa mga DDS sa Davao? O meeting di Avance? Parang eleksyon na lang. Parang eleksyon lang ang fake. Totoo. O kala ko ba sabi ni Guanzon, di siya DDS. Wala. Natunaw na rin ang brain. Kapag naging DDS kasi, nagkakaganyan talaga. O, diba? Yun nga Eddie Luna, shout out. Amy Bingson, Dolor Garcia. Eman Escalona, shout out. Boyong Kong, Balong. Hanggang bukas mo muli. Mission accomplished, mga friend. Ay, naku, Lord. Bahala na po kayo sa Pilipinas. Oo. Pero, God moves in a very mysterious way, di ba? Sana, itong mga kongresista at senador, pag nakita nyo yung mga ebidensyang ilalabas, ng Justice Committee ng Kongreso, mahiya naman kayo sa sarili niyo, mga anak nyo, di ba? Good night. God bless.